Huminga muna ng malalim si Ara bago pumasok sa glass door ng office building na pinapasukan niya. Mula nang pumasok siya roon ay nun lamang siya nakaramdam ng kaba. Paano kung kumalat na nangyari kagabi? Marami pa man ding mga tsismosa doon kaya natitiyak niyang maikwento lang iyon sa isa ay kakalat agad iyon na parang virus. Kung sakali man na may umugong na balita, si Lorraine ang kauna-unahang lalapit sa kanya para kumpirmahin iyon. Katulad ng dati, taas noo siya naglakad. Nagtuloy-tuloy siya ng pasok sa elevator. Wala siyang kasabay na lumulan doon. Napabuntong hininga siya. Diyos ko, kahit ngayon lang ulit please. Wala naman po sanang kababalaghan na mangyari. Nais sa loob niya. 5 palapag na lamang at makakarating na siya sa palapag kung nasa ng opisina niya nang huminto ang elevator at bumukas ang pinto niyon. Napangiwi siya nang masilayan ng lalaking hindi niya nais makita. Si Adrian. Saglit itong natigilan bago pumasok sa loob. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang elevator at hindi na siya makahinga nang tumabi ito sa kanya. Ang buong akala ng lahat ay wala ka pang boyfriend. Pero kabaligtaran pala no? Basag nito sa katahimikan. Sa bagay, ilag naman ang lahat sa iyo para itanong ang mga bagay na yon. Masyado kang malihim, Miss Castañeda. Umakto siyang normal dito. Hindi ba't iyon naman talaga ang policy ng kampanya, Mr. Suarez? Hindi dapat pinaghahalo ang personal natin buhay sa trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Umiiling na sabi nito. Nang bumukas uli ang pinto ng elevator ay naglakad na ito palabas. See you around, Miss Aranza. Sabi nito bago pa sumara ang elevator. Napasandal siya. Pakiramdam niya ay naikalat na ni Adrian ang tungkol sa kanila ni Albert. Pagdating niya sa opisina ay inabala agad niya ang sarili ng pag-upo sa mesa niya. Kailangan niya mag-concentrate sa trabaho. Saka na niya iisipin kung anong pwede mangyari sa araw na yon. Sa sobrang pagkaabala niya ay hindi na niya namalayan ng oras. Kung hindi pa tumunog ang intercom ay hindi pa niya malalaman na mag-aalas 12 na. Ma'am, si Lani po ito. Sabi ng babae nang sagutin niya ang intercom. May naghahanap po sa inyo. Wala po siyang appointment pero nagpupumilit po eh. Kilala niyo raw po siya. Sino raw? Albert Benitez daw po. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-inog ng mundo. Wala naman siyang ibang kilalang Albert kundi ang makulit na lalaking yon. Anong ginagawa nito roon? Talaga bang gusto siya nitong ilagay sa kapahamakan? Ma'am, kilala niyo po ba siya? Pukaw sa kanya ni Lani. Yes, Lani. Sagot niya na bahagyang ikinagulat niya. Hindi na niya iyon mababawi. Tinakpan niya ang mouthpiece upang sandaling bumuga ng hangin. Ma'am, papupuntahin ko na po ba siya sa office niyo? Pakisabi na lang na ako na lang ang bababa. Thank you. Nang maibaba niya ang intercom ay napatayo siya mula sa kinuupuan. Nagpalakad-lakad siya sa silid na para bang mapapawi niyon ang tensyon na naghahari sa kalooban niya. Hindi niya alam kung paano pakikiharapan si Albert. Napatigil siya. Wala na siya magagawa kundi ang harapin ito. Bahala na ko anong magiging konsensyon niyon. Hindi naman siguro iyon makakabawas sa pagkatao niya. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. Bahagya pa siya nag-ayos ng sarili. Naikiling niya ang ulo. Kailangan pa siyang natutong gawin iyon. Kailan pa siya na-conscious sa sarili dahil may kaharapin siyang ibang tao. Oh my, ganun ba talaga ang lalaki at ganun ba ang kalaki ang epekto nito sa kanya? No, kailangan lang niya maging presentable. Walang ibang kahulugan yon. Lumabas na siya ng opisina. Nang lumulan siya sa elevator ay muling binayo ng kaba ang dibdib niya. Bakit ba kinakabahan siya? Haharap lang naman siya kay Albert. Ano nakaka-nervyos doon? Nasagot mo na dear, nakaka-nervyos talaga siyang harapin dahil sa paghahalikan niyo kagabi. Lalo siyang naratal sa naalala. Kanina pa nga sumisingit sa eksenang iyon sa isip niya. Natatandaan pa niya kung paano siya nito hinalikan. It was a very gentle, sweet, heavenly. Nag-init ang mga pisngi niya sa naiisip. Marahas siyang napailing. What was she thinking?
Nang bumukas ang pinto ng elevator, pakiramdam niya ay may mga matang natututok sa kanya. Naglakad siya ng puno ng kumpiyansa. Ngunit nang mahagip ng mga mata niya si Albert ay parang nalaglag ang puso niya. Hindi na niya kontrolado ang nararamdaman niya pero pinilit niyang makalapit dito. Mabuti na lang at sinalubong na siya nito. And oh my, may dala itong isang bouquet ng pink tulips. Iyon ang paborito niyang bulaklak. Para sa kanya kaya yun? Kanino pa kaya? Sabi ng maliit na boses sa kanyang isip. Kung para nga yun sa kanya, iyon ang kauna-unahang pagkakataong may magbibigay sa kanya ng bulaklak. Parang gusto na niyang ma-inlove kay Albert. Natigilan siya at ipinilig ang ulo sa naisip. Hindi maaaring mangyari yun. Dahil sa kung ano-anong tumatakbo sa isip niya ay hindi niya namalayan na nakalapit na sa kanya si Albert. Napamaang na lang siya nang biglang halikan siya nito sa pisngi. Pasensya na honey kung hindi ako nakapagsabi ha. Can we have lunch together? Miss na kita eh. Napangiwi siya. Siya? Namimiss ni Albert? Na, impossible yata yun. Okay, kung sa kanya impossible, sa'yo ba? Singit ng tinig sa isip niya. Flowers for you pala. Sabi ni Albert saka ito inabot ang bouquet sa kanya. Thank you. Inabot niya ang bouquet. Han, I'm sorry. Nagulat lang ako na nandito ka ngayon. Ang akala ko busy ka sa work eh. Pwede tayo magsabay mag-lunch. Nagawa niyang sabihin sa kabila ng pagsasal ng kanyang dibdib. So, let's go? Napatingin siya sa kanyang wristwatch. Tamang-tama at break na nila. Napasulyap siya sa mga taong nasa reception area. Animo nanonood ng mga ito ng isang pelikula. Napangiwi siya. Tara na, sabi ni Albert at hinawakan nito ang kamay niya. Nang nakasakay na sa kotse si Albert ay doon na nakuha ang pagkakataon ni Ara para sitahin ng lalaki. Hoy, ano na naman ang drama mo ha? Hindi ba nagkakaliwanagan na tayo kagabi? I know, hindi ko rin naman gusto na abalahin ka, kaya lang kailangan ko talaga ng tulong mo. Kumunot ang noo niya. My help? Para saan? Called na last night. I mean, para sa heartbreaker kong ex-girlfriend. She called me last night at gusto niya makipagbalikan sa akin. Naguluhan siya. At ano naman ang kinalaman ko roon? Ayaw mo nun, pwede nang matuloy ang proposal mo. You don't understand. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, masasabi mo rin kaya sinasabi mo sa akin ngayon? Kung tanga ko, baka makikipagbalikan ako. Pero hindi ako ganun. Niloko na niya ako at alam ko magagawa uli niya yon. At hindi ganun kadali magpatawad ng ginawa niya. She has done more than enough. So, ano nga ang gusto mong gawin ko? Ipapakilala kita sa kanya. And then, ipapakilala kita bilang new girlfriend ko. Oh no, bakit ba hindi niya yun naisip agad? Nabobobo na yata siya. Tinitigan niya si Albert. Seryoso ang anyo nito. Siguro iyon ang motibo nito kung bakit gusto niya ipagpatuloy ang pagpapanggap nila. Tila may kurot siyang naramdaman sa isang bahagi ng puso niya. Just this time, Ara. Help me. Pautos ang dating sa kanya nang sinabi nito sa halip na pakiusap. Napabuntong hininga siya. At anong mangyayari pagkatapos, Mr. Benitez? Magpapanggap tayo hanggang sa mapaniwala natin si Andrea na talagang tayo. Kailangan lang tigilan niya ako. Pagkatapos nun, everything will go back to normal. Pero kung kailangan mo ng serbisyo ko bilang boyfriend mo, then we could continue the show. Okay, no demands, no strings attached, Mr. Benitez. At pwede ba, wag mo nga akong basta nalang hinahalikan? Pag-iisipan ko. Kasi feeling ko naman nagugustuhan mo. Nanunod yung sabi nito. Albert, okay, pero kung hinihingi ng pagkakataon, ay hindi na ako hihingi ng permiso sa'yo. So, iyon lang ang pag-uusapan natin? Pwede na ba akong bumalik sa trabaho ko? Teka lang, hindi pa tayo nagla-lunch. Wala bang balak kumain? Natigilan siya at napaisip. Kung sa bagay, sasabay siya kay Lorraine na kumain at uulamin na agad siya ng mga tao noon.
Mas mabuti nang mamayang umuwian na lang siya makausap para alam na niya ang sasabihin kung sakali. Okay, let's eat, sabi niya. Nahigit niyang hininga nang lumapit sa kanya si Albert. Ang buong akala niya ay kung ano ang gagawin nito. Ikakabit lang pala nito ang seatbelt sa kanya. At dahil sa ginawa nito, naamoy niya ang pabango nito. He smelled yummy. Oh my goodness, Ara, sita niya sa sarili. Nagpaalam si Ara na pupunta sa washroom. Kailangan niyang gawin iyon para kahit paano makahinga siya. Para siyang tinotorture kapag malapit sa kanya si Albert. Hindi niya maipaliwanag na nararamdaman niya tuwing kasama niya ito. Tila may mga mabubuluhang kabayo sa dibdib niya na tuwing tinitingnan siya nito. Lagi siya natataranta tuwing kasama niya to. Lahat ng nararamdaman niya ay bago sa kanya. Hindi naman siya ganun dati. At hindi rin ganitong reaksyon ko sa kanya dati, hindi ba? Tumingin siya sa salamin. Binuksan niya ang gripo at naghilamos. Baka sakaling sa paraan na iyon ay bumalik sa normal ang lahat. Ibinalik niya ang tingin sa salamin. Hindi effective. Lalo lang niyang naiisip si Albert. Hindi niya talaga magawang iwaksi sa isip ang mga nangyayari at maaaring mangyari sa kanila. Bakit kapag dumadating sa buhay ko si Albert? Bumuntong hininga siya at saka hinamig ang sarili bago lumabas ng washroom. Malapit na siya sa table nila nang mapansin niyang isang babaeng lumapit kay Albert. Humalik pa ang babae sa pisngi ng lalaki. Napalunok siya. Pakiramdam niya ay may tumusok na aspiles sa puso niya sa nakita niya. Namumukha niya ang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Ang malaanghel na mukha, alon-along buhok at bilingkinitang katawan na iyon. Bigla siyang naalerto. Iyon ang ex-girlfriend ni Albert, si Andrea. Sweetheart, I'm so glad that you're here. Sana sinabihan mo akong nandito ka magla-lunch para sabay tayo nagpunta rito. Narinig niyang malambing na sabi ni Andrea. Tumaas ang isang kilay ni Ara. Sweetheart, parang gusto niyang ingud-ngud ang mga pagmumukha ni Ara, ni Andrea para ipaalala rito ang palulohong ginawa nito kay Albert. Pagkatapos ng ginawa nito ay may lakas pa ito ng loob na tawagin sweetheart sa Albert. Ang kapal. Bakit nag-aalboroto ka dyan? Sita ng isang bahagi ng isip niya. Uy, nagsaselos ka no? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga salitang yon. Siya? Magsaselos? Hindi. Saan naman yun napupulot ng isip niya? She managed to compose herself. The show is about to begin. Tumaas ang sulok ng kanyang mga labi. Andrea? At bakit naman kailangan pa niya magpaalam sa'yo? Tanong niya nang makalapit na siya. Nagulat ang dalawa sa pagdating niya. Nabaling ang atensyon ni Andrea sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay at pinandahasan siyang tingin mula ulo hanggang paa. Aba, hindi siya nagpatalo. Nakipagtagisan din siya ng tingin dito. Tila hindi naman nakatiis ang babae. Nagtanong ang mata nito nang lingunin uli si Albert. Who is she? I'm Ara, his girlfriend. Sabi niya bago pa makasagot si Albert. Bahagyang tinabig siya ni Andrea na nasa tabi ni Albert at saka siya pumesto sa pagitan ng mga to. Masyado ba akong matagal sa washroom, honey? Nahalata niya ang pagkabigla ni Albert. Mas tama yatang sabihing natulala ito sa kanya. Nawala lang siyang saglit, mukhang nakalimutan na ng mokong nakasama siya nito. Bago pa makapagsalita si Albert ay mabilis na hinalakan niya ito sa mga labi na niya na hindi alam kung bakit ginawa niya yon. Pero ganun man ay nakaramdam rin siya ng tila boltahe ng kuryente na tumulay sa kasulok-sulukan ng kanyang pagkatao. Narinig niya ang pagsinghap ni Andrea. Hey, I don't understand. Hinapit siya sa baywang ni Albert. Bahagya pa siya napakislot sa ginawa nito. Grabe rin ang sangto. Kinangap pang halikan. Yeah, Andrea, I'd like you to meet my new girlfriend. I can't believe this. Wala pa tayo 1 linggo. Akala mo ba ikaw lang may kayang gumawa nito, Andrea? Well, think again. Mabuti na lamang at nasa dulong bahagi sila ng restaurant. Hindi sila gaano nakakaagaw na atensyon ng ibang customer. Are you saying na may affair? Hindi ako katulad mo, Andrea.
Singhal ni Albert. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Nararamdaman niya ang pinagpipigil nito. After what you did to me, I realized that I wasted so much time on you. At sana lahat ng oras na yon ay kay Ara ko nalang binigay. Sana mas una ko nalang siya nakilala kaysa sa'yo. Sa tingin mo ba gugustuhin ko pa makipagbalikan sa'yo? Madali kang palitan sa buhay ko, Andrea. Dahil ikaw ang babaeng hindi karapat-dapat para sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Madali akong palitan? Kaya ba'y pinagpalit mo agad ako sa isang babaeng to? So, panakip buta siya? Hindi inaasahan ni Ara na sasabihin niyo ni Andrea. Bigla siyang nanliit. Panakip butas? Ang sakit yata nun. Paano ko siya magiging panakip butas kung hindi naman talaga kita mahal, Andrea? Napatingin siya kay Albert. Bahagyang umawang mga labi niya sa sinabi nito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.